Isang mapagpalang umaga sa ating lahat, mga kapatid ko kay Kristo, mula sa The Solid Rock Morning Devotion. Isang kagalakan na muli tayo ay makapagbulay-bulay sa salita ng Panginoon sa umagang ito. Mga ilang minutong pagbubulay-bulay ng mga salita ng Panginoon upang papurihan at sambahin ang ating Panginoong Hesukristo. Sa gitna ng mundo babago-bago, kung saan ang mga sitwasyon ay hindi natin kontrolado at ang mga pangyayari ay tila parang alon na minsan ay banayad at minsan ay napakalakas. May isang katotohanang nanatiling matatag. Ang Diyos ang The Solid Rock. Ang The Solid Rock ay hindi lamang isang awit. Ito ay isang pagpapahayag ng pananampalataya. Isang deklarasyon na sa kabila ng unos, sa gitna ng pagdududa, at kahit sa mga sandaling tila nawawala ang liwanag, may isang matibay na pundasyon na hindi kailanman guguho. Ang batong ito ay sumisimbolo kay Hesukristo, ang ating sandigan, ang ating kanlungan, at ang ating katiyakan. Kapag ang lahat ay nagbabago, siya ay nanatili. Kapag ang puso natin ay nanghihina, siya ang nagbibigay lakas. At kapag ang mundo ay tila gumuguho sa ating paligid, siya ang batong ating kanlungan na hindi natitinag. Sa ating pagninilay at pakikinig sa mensahe ng The Solid Rock, naway maalala natin na ang tunay na seguridad ay hindi matatagpuan sa yaman, sa posisyon, o sa kakayahan ng tao, kundi sa ating matibay na ugnayan sa Panginoon. Siya ang ating pundasyon, ang ating pag-asa, ang dahilan ng ating katatagan, at ang sentro ng ating pananampalataya. Naway sa bawat salita at himig, maramdaman natin ang paanyaya ng Diyos na magtiwala, tumindig, at manalig, sapagkat sa Kanya lamang tayo tunay na matatag. Maraming salamat at pagpalain tayong lahat ng ating Panginoong Hesukristo. Ang ating pong pagbubulayan ngayong umaga, mga kapatid, ay matatagpuan sa Bagong Tipan, sa Mateo, Kabanata 5, talatang 44. Ito ang sinasabi. Ngunit ito naman ang sinasabi ko sa inyo. Ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at idalangin ninyo ang mga umuusig sa inyo. Ito ay bahagi ng turo ni Jesus na mahalin ang kaaway at ipanalangin ang mga nagpapahirap sa atin. Pinagpala na po tayo sa pagkabasa at pagkarinig ng kanyang mga salita. Manalangin tayo. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, naririto kami, O Diyos, upang purihin ka at sambahin ka sa pagsipkat ng bagong umaga. Kami ay lumalapit sa iyo na may pusong nagpapasalamat. Salamat po sa biyaya ng buhay.
sa hiningang aming tinatamasa at sa panibagong pagkakataong makasama ka sa araw na ito. Ang bawat umaga, O Diyos, ay paalala na ang iyong awa ay laging bago at ang iyong katapatan ay hindi nagmamaliw. Panginoong Diyos, habang kami ay nakikinig para sa morning devotion, inialay namin sa iyo ang aming mga isip at puso. Linisin mo po ang anumang pag-aalala, pagod o alinlangan na dala namin. Buksan mo ang aming isipan upang maunawaan ang iyong mga salita at ihanda mo ang aming mga puso upang ito'y aming maisabuhay. Turuan mo kaming maging mapagpakumbaba, handang makinig at sabik na matuto. Naway ang bawat talata na aming pinagnilayan ay magsilbing ilaw sa aming landas at lakas sa aming mga desisyon sa buong araw na ito. Samahan mo kami sa bawat gawain, sa aming trabaho, sa pag-aaral at pakikisalamuha sa iba. Gawin mo kaming daluyan ng iyong pag-ibig, kapayapaan at kabutihan. Naway makita sa aming mga salita at kilos ang iyong presensya. Aming itinataas, Panginoon, ang aming mga pamilya na patuloy na aming kasama sa araw-araw. Aming mapagmahal na Diyos, maraming salamat po sa biyaya ng pamilya, sa bawat ugnayang pinagbubuklod ng iyong pag-ibig. Basbasan mo po ang aming tahanan ng kapayapaan, pagkakaunawaan at wagas na pagmamahalan. Kung may sugat sa puso, ikaw po ang magpagaling. Kung may hindi pagkakasundo, ikaw po ang maghilom. Turuan mo kaming magpatawad tulad ng iyong pagpapatawad. Magtiyaga tulad ng iyong pagtiyaga. At magmahal ng walang kondisyon. Ingatan mo po ang bawat miyembro ng aming pamilya sa pag-alis ng aming mga anak, ng aming mga magulang, sa pag-uwi at sa trabaho at pag-aaral. No, ikaw ang sentro ng aming tahanan at ang iyong salita ang ilaw sa aming mga desisyon. Salita ang ilaw sa aming mga desisyon. Sa kanila, bigyan ng tiyaga, ng lakas at malasakit araw-araw. Naway maghari ang iyong kagalingan at kalooban sa kanilang buhay. Ang lahat ng ito ay aming idinadalangin sa pangalan ni Jesus, ang aming tagapagpagaling. Amin ding inilalapit sa iyo, O Diyos, ang aming mga kapatid na nasa laylayan ng lipunan, napabayaan ng lipunan, Panginoon. Aming mahabaging Diyos, ikaw ang kanlungan ng mga mahihina at pag-asa ng mga walang tinig sa mundong ito. Inialay po namin sa iyo, O Diyos, ang mga nasa laylayan ng lipunan, ang mga dukha, ang mga nagugutom, ang mga walang tahanan, napabayaan at pinapasan
ang bigat ng kawalan ng katarungan, yakapin mo po sila ng iyong habag at pag-ibig. Bigyan mo ng lakas ang kanilang mga nangihinang katawan. Bigyan mo ng liwanag ang kanilang mga pusong pinanghihinaan ng loob at pag-asa ang kanilang bukas. Gamitin mo rin po kami bilang mga kasangkapan ng iyong awa upang magbahagi, magmahal, makinig at kumilos para sa katarungan at kapayapaan. Naway manaig ang iyong kaharian sa gitna ng kahirapan at ang iyong kalooban ang magbigay dangal sa bawat buhay. Ang lahat ng ito ay aming idinadalangin sa pangalan ni Jesucristo na aming tinig ng mga naapi at kaibigan ng mga dukha. Ito ang aming dalangin ng may pananampalataya at pagtitiwala sa pangalan ni Jesucristo na aming Diyos at tagapagligtas. Amen at amen. Ngunit sinasabi ko sa inyo, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at ipanalangin ninyo ang mga umuusig sa inyo. Grabe, no? Kung iisipin mo, ito na siguro ang isa pinakamahirap na utos ng ating Panginoong Jesucristo. Hindi lang niya sinabing tiisin ang kaaway. Hindi lang niya sinabing iwasan. Ang sabi niya, ibigin. Ibigin at ipanalangin ang iyong kaaway. Sa natural na damdamin ng tao, mga kapatid, kapag may nanakit sa atin, emotional man o physical, ang unang reaksyon ay depensa o paghihiganti. Gusto nating patunayan na mali sila. Gusto nating bumawi. Pero dito sa Mateo, Kabanatang 5, talatang 44, binaliktad ni Jesus ang karaniwang takbo ng mundo. Ang mundo nagsasabi, gantihan mo. Pero ang Panginoong Jesucristo nagsasabi, mahalin mo. Ang ibig sabihin, ang pag-ibig na tinutukoy dito ay hindi romantikong pag-ibig, mga kapatid. Hindi romantikong pag-ibig. Hindi ito pakiramdam. Ito ay desisyon. Isang pagpili na huwag hayaan ang galit ang maghari sa ating mga puso. Isang pagpili na huwag maging bihag ng puot. Kapag sinabi niyang ipanalangin ang mga umuusig sa inyo, parang imposible, di ba? Parang imposible. Paano mo ipagdasal ang taong dahilan ng luha mo ngayon, kapatid? Pero dito, nangyayari ang himala. Kapag ipanalangin mo ang isang tao, mga kapatid, unti-unting binabago ng Diyos ang ating mga puso. Hindi mo man agad maramdaman ang pagbabago sa kanila, pero may pagbabago sa iyo, kapatid. Lumalambot ang puso, nababawasan ang bigat at nagkakaroon ng kapayapaan. Ang pag-ibig sa kaaway ay hindi nangangahulugang hinayaan mong apihin ka, kapatid. Hindi mo hinayaang apihin ka. Hindi ibig sabihin na wala kang boundaries. Meron naman, no?
Merong boundaries. Pero ibig sabihin nito, hindi mo hahayaan na ang kasamaan ng iba ang magdidikta ng karakter mo. Hindi ka magpapatalo sa galit, kapatid. Tingnan natin mismo si Jesucristo. Habang siya'y ipinako sa krus, sinabi niya, Ama, patawarin mo sila. Di ba? Sinabi niya yun. So, yun ang sukdulang halimbawa ng Matthew, Kabanata 5, talatang 44. Pag-ibig, mga kapatid, pag-ibig sa gitna ng pag-uusig. May tanong para sa atin, kapatid. Mayroon ba tayong kaaway sa puso? Ha? Meron ba tayong kaaway sa puso? May tao bang kapag nababanggit ang pangalan, bumibigat ang pakiramdam natin? Ha? Bumibigat ba pag narinig mo ang pangalan iyan? So handa ba tayong dalhin sila sa panalangin at sa halip na sa reklamo? Hindi madali ang utos ng Panginoon, mga kapatid. Pero dito nasusukat ang lalim ng ating pagiging tagasunod ni Kristo. Pagiging mga anak ng Panginoong Jesucristo. Ang pagmamahal sa kaibigan ay normal lamang. Diba? Mahal mo, kaibigan mo yun eh. Pero, ang pagmamahal sa kaaway ay supernatural. Sa huli, ang mga kapatid, ang Matthew, Kabanata 5, ay paanyaya na mas mataas na uri ng pamumuhay. Pamumuhay na hindi kontrolado ng sugat, kundi ng biyaya. Kapag pinili mong magmahal sa kabila ng sakit, pinipili mong maging malaya. At minsan, ang tunay na pagmamahal, ang tunay na tagumpay, ay hindi ang mapabagsak ang kaaway, kundi ang hindi mawala ang pag-ibig sa puso mo, kapatid. Tayo po ay manalangin. Panginoong Diyos, maraming salamat po sa mga salitang aming napakinggan ngayon. Salamat sa mensaheng tumimo sa aming puso, sa mga paalalang nagbigay liwanag sa aming isipan at sa katotohanang muling nagpapatatag ng aming pananampalataya. Sa bawat salita, naramdaman namin ang iyong presensya, tahimik ngunit makapangyarihan. Salamat po dahil sa pamagitan ng iyong salita, kami ay itinuwid, pinalakas, at pinaalalahanan kung sino ka sa aming mga buhay. Kung may bahagi man ng mensaheng humamon sa amin, tulungan mo kaming tanggapin ito ng may pagpakumbaba. Kung may bahaging nagbibigay aliw at pag-asa, tulungan mo kaming panghawakan iyon sa gitna ng aming mga pagsubok. Huwag mo pong hayaang manatili lamang sa aming pandinig ang mga salita mo. Itanim mo ito sa aming puso at hayaan mong magbunga sa aming mga gawa, sa aming mga desisyon, at sa aming pakikitungo sa kapwa. Naway maging buhay ang iyong mensahe sa amin sa araw-araw. Patuloy mo kaming gabayan at patatagin upang ang aming pamumuhay ay maging patutuo ng iyong kabutihan at katapatan.
Sa iyo ang lahat ng papuri at pasasalamat sa pangalan ni Jesucristo na aming Diyos at tagapagligtas. Amen at amen. Salamat mga kapatid sa patuloy ninyong pakikinig sa ating morning devotion. Pagpalain kayo at ingatan ng ating Panginoon. Ano man ang inyong ginagawa, kung kayo man ay nagbabiyahe patungo sa inyong trabaho, ingatan kayo ng Diyos. Kung kayo man ay nasa trabaho na, ingatan kayo ng Panginoong Jesucristo. Mga kapatid, ibinabalik natin ang papuri sa ating Diyos na manilikha at manonopos. Amen.